Naipikit nga ni Cindy ang kanyang mga mata nang maramdaman niya sa kanyang balat ang malamig na tubig ng balon. Umaga at kasalukuyan niyang naliligo sa balon ang dalagang si Cindy na taga Maynila at pansamantala munang nagbabakasyon sa probinsya kasama ang kaibigan nito. Matapos ngang mabanlawan ni Cindy ang kanyang katawan, ay natanaw niya ang binatang si Kent patungo sa kanyang direksyon, bitbit ang dalawang timba. Nagtama ang kanilang mga mata at bumilis ang tibok ng puso ni Cindy. Dahil sa ilang araw niyang pananatili sa probinsya, ay hindi niya inaasahan na nakaramdam siya ng pag-ibig para sa lalaki. At sa tingin naman ni Cindy ay may pagtingin din sa kanya ang binata na siyang ramdam niya dahil sa paraan ng mga tingin sa kanya ng binata. Siya nga pala, hinahanap ka ni Emma. Nakahanda ng almusal. Biglang turan ng lalaki na siyang mabilis ding inalis ang tingin sa dalaga. Si Emma nga ay ang kaibigan ni Cindy na siyang pinsan naman ng binatang si Kent. Hindi nakaimik ang dalaga dahil ng mga sandaling iyon ay kinakabahan siya sa bilis ng kabog ng dibdib, gawa ng malapit nga sa kanya ang lalaking iniibig niya. Kaya naman nauna na siyang nagpaalam at nilagyan na nga ni Kent ng tubig ang 2 timbang dala niya ng tubig na galing sa balon. Mabilis na sumapit ang gabi. At nang lumabas nga si Cindy, ay natagpuan niya ang lalaking nakaupo malapit sa isang puno habang nagsisigarilyo. Kaya naman, nilapitan ito ni Cindy at sinubukang kausapin. "Bakit nandito ka pa sa labas?" tanong ni Cindy. Lumingon naman ang binata sa dalaga, sabay tapo ng upos ng sigarilyo sa malayo. Ikaw ba? Bakit nandito ka pa sa labas? Balik namang tanong ng lalaki sa kanya. Hindi nakaimik si Cindy. Sa halip ay tinitigan lamang niya ito at doon ay napagtanto niya sa kanyang sarili na mas lalo nga lamang lumalalim ang nararamdaman niya para sa lalaki. "Gusto kita." Bigla niyang naiusal at nanlaki ang kanyang mga mata dulot ng pagkagulat sa kanyang sarili. Umawang din ang mga labi ni Kent dahil sa narinig. Ang totoo niyan, gusto rin naman kita. Wala lang akong lakas ng loob na sabihin dahil baka hindi ako ang tipo mong lalaki. Lalo na at laking Maynila ka, habang ako laking probinsya. Sambit naman ni Kent sa nahihiyang boses at sa ibang direksyon nakatuon ang kanyang mga mata. Nang mga sandaling iyon, napalunok si Cindy. Hindi makapaniwala na may pagtingin nga talaga sa kanya ang lalaking iniibig niya. Mas lalong bumilis ang tibok ng puso niya na siyang nag-udyok upang hindi niya magawang makontrol pa ang bugso ng kanyang damdamin. Kung kaya't hinalikan niya ang lalaki dahil matagal niya nang gustong maramdaman ang mga labi nito. Sandaling nagulat naman ang binatang si Kent, ngunit tila ba nagugustuhan din nito ang halik ng dalaga na siyang tinugunan niya rin naman. Nagtagal ng ilang minuto ang paghahalikan nilang dalawa at nang maghiwalay ang kanilang mga labi ay muli na naman silang nagkahiyaan. Nang gabing iyon, natulog silang pareho na may malawak at matamis na ngiti sa kanilang labi. Masaya ang kanilang mga pusong malaya sa lihim na pagtingin nila sa bawat isa. Mabilis man ang naging pangyayari, labis naman ang tuwa ng kanilang mga puso dahil nagawa na nilang aminin sa isa't isa ang kanilang nararamdaman. Ngunit kinabukasan, kaagad na napalitan ng pagkalungkot ang sayang naramdaman ni Cindy noong gabi nang makausap nga niya ang kanyang ina sa cellphone. "Cindy, ano itong nalaman ko tungkol kay Emma? Na nagkakamabutihan na raw kayo ng pinsan niyang probinsyano, ha? Cindy, sinasabi ko na sa'yo, ha? Huwag kang gumawa ng maling desisyon." Usal ng ina ni Cindy sa kabilang linya. "Mommy, hindi maling desisyon ng magmahal ng tao. Kasalanan ko ba na mahulog ang loob namin sa isa't isa? Wala akong pakialam. Basta itigil mo na yung kalokohan mo riyan at bumalik ka na rito sa Maynila. Maayos ang buhay mo rito.
Kaya hindi mo pwedeng sirain ang future mo para lamang sa anak ng isang magsasaka. Grabe ka naman, Mommy. Bakit naman ganyan ka? Gusto namin ng isa't isa, tapos sasabihin mong kalokohan lang yun? At ano? Ayaw mong masira ang future ko dahil isa lamang siyang anak ng magsasaka? Mommy naman, bakit ganyan ka mang alipusta? Mabubuti silang tao, Mom. Lingid naman sa kaalaman ni Cindy, nakatayo lamang sa hindi kalayuan ang binatang kanyang iniibig na si Kent. At ang pwesto nito ay sapat lang ang layo para marinig pa rin ang dalaga. Basta wala akong pakialam. Hindi kayo nababagay. At kung ano man yung nasimulan nyo, kalimutan nyo na lang yan. Dahil wala yung patutunguhan. Cindy, makinig ka sa akin. Hindi ka nararapat sa isang probinsyanong katulad niya. Period. Giit pa ng ina ni Cindy. At pagkatapos nga niyon, ay bigla na lamang namatay ang tawag, kung kaya't hindi na nagawa pang makasagot ni Cindy. At napahugot pa nga ito ng isang malalim na buntong hininga. Nakakasama naman ng loob si Mommy. Bakit siya ganun kung magsalita sa kapwa niya? Ay, nakakainis! Pagkausap ni Cindy sa sarili, nalabis ang kanyang pagkadismaya sa kanyang magulang. Nang mga sumunod na oras ay hindi na nga lamang inisip pa ng dalaga ang tungkol sa naging pag-uusap nila ng kanyang ina. Sa halip ay hinanap na lamang niya ang binata. At nang matanaw niya ito na kasalukuyang nagpapakain ng mga alagang manok ay napangiti si Cindy. Good morning! Bati niya sa lalaki, subalit tumingin lamang ang binata sa kanya at wala itong sinabi na kung anuman. Sabay umalis na at pinakain naman ang iba pang mga hayop na alaga rin nila. Dahilan kaya unti-unting naglaho ang ngiti sa mga labi ni Cindy. Kumirot ng bahagiya ang puso niya sapagkat hindi man lang siya pinansin ng lalaki at hindi niya malaman kung bakit at sa kung ano ang dahilan. Oh, anong problema? Bakit malungkot ka yata ngayon? Usisang tanong ni Emma na siyang kaibigan ni Cindy nang maupo na nga ito sa hapagkainan para pagsaluhan ang hinanda nitong gulay bilang kanilang pananghalian. Dahil sa pinsan mo. Ha? Bakit? Anong ginawa ni Ken sa'yo? Nag-away ba kayo? Hindi ko nga rin maintindihan eh. Kahapon lang okay naman kami. Tapos kanina nung binati ko siya ng good morning, hindi man lang niya ako pinansin. Iniiwasan yata ako ng pinsan mo eh. Baka naman wala lang siya sa mood o pagod. Huwag ka na mag-overthink. Gusto ka nun, kaya paniguradong hindi ka nun matitiis. Siya nga pala, nagkausap na ba kayo ng mami mo? Sorry nga pala ha kung nasabi ko sa kanya yung tungkol sa inyo ni Kent. Nadala kasi ako sa tuwa ko dahil nagkakamabutihan na kayo ng pinsan ko. Kaya hindi ko napigilang sabihin sa mami mo. Pero inassure ko naman siya na hindi niya kailangan mag-alala para sa'yo rito. Dahil safe ka naman at maayos na ang lagay mo. Muli ay napabuntong hininga si Cindy nang maalala niya ang naging pag-uusap nila ng kanyang mommy. Nagkausap kami kanina. Pero ayun, tutol siya sa kung ano man yung namamagitan sa amin ni Kent. Gusto na nga niya ako na pabalikin sa Maynila. Pero masama lang yung loob ko dahil mababa ang tingin niya kay Kent. Kasi anak lang daw siya ng magsasaka. Anong magagawa ko kung nahulog talaga ako sa kanya? Sa pinsan mo? Hindi ba nila kayang suportahan kung saan ako magiging masaya? Naku, mahirap nga yan. Naiintindihan ko naman ang mga magulang mo. Nag-aalala lang sila sa'yo, sa iyo at sa future mo. Pero syempre, hindi sa kinakampihan ko ang pinsan ko ha. Kilala ko yun. Alam kong hindi ka nun pababayaan. Emma, anong gagawin ko? Ngayon iniisip ko pa kung anong problema ni Kent. Kung bakit niya ako iniiwan at hindi pinapansin. Tapos iniisip ko pa yung mga magulang ko. Naku, sabay-sabay naman na. Alam mo, mas mainam kung mag-usap muna kayo ni Kent. Tapos saka mo na problemahin yung magulang mo. Dahil ang gusto ko, mag-enjoy ka rito. At masulit mo ang bakasyon mo. Dahil yun naman talaga ang purpose natin dito, di ba? Kaya tayo nagbabakasyon.
Napatango na lamang si Cindy sa tinuran ng kaibigan. Ilang oras pa ang lumipas, hindi na nga matiis ni Cindy na hindi sila magkausap ni Kent, kung kaya't nang matanaw niya ito na nag-iisang nakaupo sa isang puno, ay nilapitan niya na ito. "Kent, pwede ba tayo mag-usap?" Napalingon naman sa kanya ang binata at nagsalita. Tungkol saan? "Kent, ano bang problema mo? Okay naman tayo, di ba? Pero bakit kanina iniiwasan mo ako? Kanina mo pa ako iniiwasan at hindi pinapansin. May mali ba ako nagawa sa'yo? Wala kang maling nagawa. Kung ganun, ano tong mga kinikilos mo? Bakit mo hinahayaan na mag-overthink ako? Kung ano bang problema?" Sorry, Cindy. Pero narinig ko kasi yung pag-uusap niyo ng mami mo kanina. Tutol ang mga magulang mo tungkol sa ating dalawa, hindi ba? Dahil sa lamang akong hamak na anak ng magsasaka at ganito lang yung buhay ko rito sa probinsya. Kaya sorry kung iniiwasan kita. Napalunok si Cindy sa sinabi ng binata. Nakaramdam siya ng lungkot na iyon pala ang dahilan kung bakit bigla itong nagbago sa kanya. Pero paano kung wala naman akong pakialam sa sasabihin ng mga magulang ko? Kent, mahal kita at handa akong ipaglaban tong nararamdaman ko para sa'yo. Ikaw ba? Hindi mo ba kayang gawin yun para sa akin? Hindi naman nakasagot ang binata. Alam kong nasaktan ka sa mga sinabi ni Mommy. Maski ako, masama ang loob ko sa kanya dahil ganun yung tingin niya sa'yo. Pero sana huwag mo akong iwasan dahil nasasaktan din naman ako. Tumayo na si Kent para ngayakapin ang dalaga. Sorry ulit. Naisip ko lang kasi na mas maganda kung iiwasan na lang kita para hindi ka na mahirapan. Lalo na at ayaw ng mga magulang mo sa akin. Mga ilang sandali pa ay bigla na lamang bumuhos ang malakas na ulan. Mabilis naman silang tumakbo patungo sa isang kubo na pagmamay-ari din ni na Kent, ngunit walang nakatira. Nang makarating nga sila roon, ay doon lamang nila napansin na bahagya rin silang nabasa ng ulan. Paano tayo makakapagpalit nito? Walang mga damit rito. Nag-aalalang turan ni Kent. Bigla namang tinungo ni Kent ang maliit na silid at naghanap doon ng pwede nilang magamit at nakita nga niya ang isang kumot. Ito na muna siguro ang gamitin mo para ipantakip sa katawan mo. Baka kasi magkasakit ka kung di ka magbibihis. Suwestyon naman ito na siyang tinanguan lang din naman ng dalaga nang kunin nga niya ang kumot. Hinubad ni Kent ang t-shirt niya kaya tanging shorts lang ang suot niya at nagtungo nga sa bintana para pagmasdan ang malakas na buhos ng ulan sa madilim na gabi. Nagbihis naman si Cindy sa maliit na silid at ginawa niyang pantakip sa kanyang katawan ang kumot na binigay sa kanya ng binata. Saka siya naupo at nanatili sa maliit na kamang naroroon. Lalong lumalakas ang ulan. Baka dito na muna tayo magpalipas ng gabi. Okay lang ba sa'yo yun? Walang problema sa akin yon. Ang mahalaga naman, kasama kita. Nag-iwas ng tingin ang binata at palihim na ngumiti. Sa paglipas ng ilang minuto, iginala ng dalaga ang kanyang mga mata sa paligid ng maliit na silid at doon nga ay nanlaki ang kanyang mga mata nang kanyang mapansin ang ipis patungo sa kanyang pwesto. Kaya naman dagli siyang napatayo at napasigaw sabay hawak sa braso ng binata. Nabigla naman si Kent kung kaya't nang makita niya ang ipis na siyang kinakatakutan ng dalaga ay dagli siyang kumilos para huliin ito. Subalit sa hindi inaasahan ay aksidente niyang nahila ang kumot na siyang nakatakip sa katawan ng dalaga. At dahil sa pangyayaring iyon, unti-unti ngang natanggal sa katawan ng dalaga ang kumot, dahilan kaya bumalandra sa harapan mismo ni Kent ang hubad na katawan ni Cindy. Dahil doon ay parehong namilog ang kanilang mga mata sa labis na pagkagulat. Sorry, hindi ko sinasadya. Kaagad na paumanhin ni Kent at mabilis na tumalikod.
Kaagad din namang dinampot ni Cindy ang kumot at mabilis na tinakip sa kanyang hubad na katawan. Ilang minuto rin silang nabalot ng katahimikan habang pareho pa ring namumula ang kanilang mga muka. Pareho rin silang hindi mapakali dahil tila ba nakaramdam ng init ang kanilang mga katawan kahit na dapat ay nanlalamig sila dulot ng malakas na ulan. Nang maya-maya pa ay biglang lumapit si Kent sa dalaga. "Kent, anong problema? Ayos ka lang ba?" Usisa niya sa binata dahil sa kakaibang titig nito sa kanya na para bang sabik na sabik sa kanya. Hanggang sa dumapo ang tingin nito sa kanyang mga labi. Kaya naman napalunok si Cindy. Pwede ba kitang halikan? Tanong ni Kent na waring nangihingi ng permiso sa dalaga ukol sa balak niyang gawin na para bang natutukso siya dahil sa bugso ng damdamin. Bumilis naman ang kabog ng dibdib ni Cindy ng mga sandaling iyon. Hindi nagsalita ang dalaga. Sa halip, ipinikit na lamang nito ang mga mata. Waring senyales na pumapayag siyang halikan ng binata. Kaya naman unti-unting inilapit ni Kent ang mukha niya sa dalaga. Hanggang sa tuluyan na ngang naglapat ang kanilang mga labi. Mapusok ang mga halik ni Kent na siyang tinutugunan ni Cindy. Hinaplos din ng binata ang leeg ng dalaga habang patuloy niyang sinasakop ang mga labi nito. Hanggang sa namalaya na lamang ni Cindy na unti-unti na siyang inihihiga sa maliit na kama ng silid. Biglang huminto sa paghalik si Kent at walang pagdadalawang isip na hinubad ang suot niyang pantalon. Namilog naman ang mga mata ni Cindy nang magulantang siya sa bumungad sa kanya na malaking alaga ng binata at waring gising na gising. Tingin mo ba hindi ako masasaktan dyan? Parang malaki eh." Nahihiyang turan niya patukoy sa batuta ng lalaki. Bumaba naman ang tingin ni Kent sa kanyang alaga na siyang nakabukol sa kanyang suot na brief. First time mo ba ito? Kung natatakot ka at hindi ka pa ready, pwede naman natin itong ihinto. Hindi. Ibig kong sabihin, ituloy natin to. Basta dahan-dahanin mo lang. Sa loob-loob kasi ni Cindy ay ayaw niyang maudlot pa ang sandali nilang iyon. Lalo na at sa labis na pagmamahal niya sa binata ay handa na siyang ibigay ang sarili niya rito upang patunayang totoo ang nararamdaman niya para sa lalaki. Kaya naman dahil doon, pumaibabaw na si Kent sa babae at muli niya itong hinalikan ng mapusok na siyang sinabayan naman ni Cindy. Mahal na mahal kita, Cindy. Sambit ni Kent sa gitna ng paghahalikan nilang dalawa. Sa malamig na gabing iyon na dulot ng malakas na ulan at sa munting kubo ay pinaramdam nga ni na Cindy at Kent sa bawat isa ang init ng kanilang pagmamahalan na pareho ngayon lamang nila naramdaman. Kinabukasan, nagising na lamang si Cindy na wala na siyang katabi at mag-isa na lamang siya sa maliit na kama ng kubo. Bumangon siya at hinanap ang kanyang damit at saka iyon sinuot. Nang lumabas siya ng kubo ay unang hinanap ng kanyang mga mata ang lalaking iniibig niya. Ngunit ang kanyang kaibigang si Emma na waring balisa ang kanyang natanaw. "Emma, anong nangyari? Bakit balisa ka riyan?" Nag-aalalang tanong niya sa kaibigan nang makalapit siya rito. Nang humarap naman si Emma sa kanya, ay bigla na lamang tumulo ang mga luha nito. "Cindy, ano ang gagawin ko? Tumawag sa akin ng mami mo. Ang sabi niya, tatanggalin niya raw ako sa listahan ng mga scholar niya. Dahil ako raw ang may kasalanan kung bakit nagkakilala kayo ng pinsan ko. At kung bakit nahulog ang loob mo sa kanya, Cindy. Kailangan ko yung scholarship ng mga magulang mo. Alam mo yan, yun na nga lang yung inaasahan ko para matuloy-tuloy yung pag-aaral ko ng kolehiyo at para makapagtapos ako. Cindy, ano nang gagawin natin ngayon?" Nakaramdam naman ng galit si Cindy dahil sa kanyang mga narinig.
Hindi pwede to. Kakausapin ko si na Mami. Hindi tama na gawin niya to sa'yo dahil lang sa hindi ko sinusunod yung gusto niya. Teka, Cindy, alam kong mahal niyo naman talaga ni Kent ang isa't isa at hindi ako tutol sa inyo. Alam mo yan kasi sinusuportahan ko pa nga kayo eh. Pero gusto ko sanang makiusap na kung pwede sana sundin mo na lang yung mami mo ngayon. Please, Cindy. Ayoko naman kasi ng gulo eh. Sa katama naman ng mami mo na kasalanan ko ang lahat. Pakiusap. Ayoko naman kasing mas magalit palalo sa akin ng mami mo at baka talagang ituloy niya na alisin yung pangalan ko sa scholar niya. Emma, hindi ako papayag. Hindi ka mawawala ng scholarship. Isa pa, huwag mong sisihin ang sarili mo dahil ako naman yung nakaramdam nito. Hindi mali na mahal ko ang pinsan mo at hindi ko yun pinagsisisihan, Emma. Huwag ka nang umiyak. Aayusin ko to. Pangako. Ani niya sa kaniyakap ang kaibigan. Ngayon nga ay hawak ni Cindy ang cellphone niya at sinusubukang tawagan ang mga magulang. Ngunit nakaramdam na siya ng inis dahil tsak na sinasadyang hindi sagutin ng mga magulang niya ang mga tawag niya. Cindy! Biglang tawag ni Kent kaya agad na napalingon sa kanya ang dalaga. Nang makita ni Cindy ang binata, ay namutawi ang ngiti sa kanyang mga labi nang manumbalik sa kanyang alaala ang nangyari sa kanila kagabi at isa iyon sa pinakamasayang gabi niya sa probinsya. Siya nga pala, bakit nawala ka nalang bigla kanina? Napakamot naman sa batok ang binata. Pasensya ka na. Mahimbing kasi ang tulog mo, kaya hindi na kita ginising. Saka kailangan ko kasing gumising ng maaga para, alam mo na, pakainin yung mga hayop namin. Kaya iniwan na muna kita roon. Kamusta ka nga pala? Hindi ba masakit yung katawan mo ngayon? Bahagya namang namula ang mga pisngi ng dalaga dahil sa huling tanong sa kanya ng binata. Ang totoo niyan, medyo masakit. Pero okay lang ako. Kaya ko naman. Isa pa, normal lang naman yun, di ba? Kaya hindi mo kailangan mag-alala. Mabuti naman kung ganon. Huwag ka mag-alala. Sa susunod, mas lalo na ako mag-iingat at magdadahan-dahan. Saad ni Kent na siyang parehong nagpapula sa kanilang mga mukha. Siya nga pala, halika. May pupuntahan tayo. Magpahangin tayong dalawa. Aya ni Kent upang alisin ang nakakailang na atmosphere sa kanilang dalawa, dulot ng kanyang sinabi kanina lang. Hinawakan ni Kent ang kamay ng dalaga at dinala niya ito sa kung saan. Sa kanilang pinuntahan ay may isang duyan at doon ay naupo nga silang dalawa. Sa kasabay na pinagmasdan ang malawak na palayan kung saan maraming puno rin ng mangga sa hindi kalayuan at may kulay asul na kalangitan. Wow! Napakaganda naman talaga rito. Napakatahimik. Gusto ko ng ganito. Yung tanging huni lang ng mga hayop ang maririnig mo at preskong hangin ang siyang dadampi sa mga balat mo. Malawak ang ngiting komento ni Cindy. Talagang nagugustuhan na niya ang paligid na nakikita niya ngayon. Kung sakali ba, handa ka bang manirahan dito sa probinsya? Kasama ako. Biglang tanong naman ni Kent kaya bahagyang natigilan ang dalaga. Seryoso ba yung tanong mo? Oo, pero kung hindi ka komportableng sagutin, hindi naman kita pipilitin at irerespeto ko yun. Eh ikaw ba? Handa ka bang magpunta at manirahan sa Maynila para makasama ako? Tatapatin na kita. Ang totoo kasi niyan, ayoko talaga sa Maynila. Para kasi sa akin, magulo roon at maraming polusyon. Hindi tulad dito sa probinsya. Simple at tahimik ang buhay. Isa pa, masaya naman ako rito. Kasama sina lolo at lola. Kaya sabi ko noon na kung sakali mong magkakaroon ako ng pamilya balang araw, gusto ko dito kami sa probinsya maninirahan. May tipid ng ngiti sa mga labing tugon ni Kent habang diretso lamang ang tingin niya sa malayo. Tipid din namang napangiti si Cindy kahit na ang totoo ay nakaramdam siya ng lungkot dahil batid niyang nasa Maynila ang buhay niya.
Ngunit nirerespeto pa rin naman ni Cindy ang gusto ng lalaki. Bigla namang nawala ang munting ngiti sa mukha ni Cindy nang biglang sumagi sa isip niya ang mga sinabi ng kaibigan niya patungkol sa binabalak gawin ng kanyang ina. Kent, may tanong ako. Maya-maya ay sambit ng dalaga. Ano yun? Gusto ko lang kasing malaman kung gaano mo ko kamahal. Diretsyong tanong ni Cindy habang diretso ring nakatingin sa mga mata ng binata. Anong klaseng sagot ba ang gusto mong marinig? Dahil sa naging tanong na iyon ni Kent ay bahagyang kinabahan ang dalaga. Nakaramdam siya ng takot sa maaaring sabihin ng binata. Ayaw niyang isipin na katulad lamang si Kent sa ibang mga lalaki na bigla na lamang magbabago ng nararamdaman dahil nakuha na nila ang gusto nila sa babae. Yun ay ang naibigay na niya ang kanyang sarili. Gusto ko lang maging honest ka. Sa sagot mo, yun lang. Pinigilan niya ang panginginig niya dulot ng munting kaba at kinuyom niya ang kanyang kamao. Inihanda rin niya ang sarili para sa magiging sagot ng binata sa kanya. Ang totoo niyan, ngayon lang talaga ako nakaramdam ng ganito. Talagang di ko in-expect na magkakagusto ako sa taga Maynila. Dati, lagi pa ako napapatanong kung ano kaya yung pakiramdam kapag nagmahal ka ng isang tao. At ngayong naranasan ko na yun, napasabi nilang ako na ganito pala yung feeling kapag umiibig ka. Corny man isipin pero talagang mahal na mahal kita. At ayoko sanang isipin mo na magbabago ako dahil lang sa may nangyari sa atin kagabi. Totoo itong nararamdaman ko para sa'yo, Cindy. At handa akong sumugal dahil ayoko magsisi sa huli kapag hindi ko pinaglaban ang nararamdaman ko para sa'yo. Litanya ni Kent kung kaya't automatic na naglaho ang kaba ni Cindy sa kanyang dibdib at napalitan iyon ng ligaya. Halos maluha rin ang dalaga sa kanyang mga narinig, ngunit pinigilan niya ang kanyang mga luha. To be honest, pareho tayo na ngayon lang din nakaramdam ng ganito. Uy, totoo ba yan? Parang imposible naman na hindi ka pa nagmahal noon at hindi ka pa nagkakaroon ng boyfriend. Hindi pa nga ako nagkakaroon ng boyfriend. Dati nagkaroon ako ng crush, pero hanggang doon lang yun. Alam mo na, mahirap kasing bastang magtiwala na lang sa mga lalaki dahil hindi ko alam kung tunay ba o maganda yung intensyon nila sa akin. Pero ngayon ko lang naramdaman ang ganitong klaseng pakiramdam. Ganito pala kapag nagmahal ka. At katulad mo, hindi ko rin in-expect na mahuhulog ako sa isang probinsyano. Dahil ang dahilan lang naman talaga kung bakit ako nagbabakasyon dito kasama sa Emma ay para mag-unwind. Dahil sabi mo nga, magulo sa Maynila at masaya ako kahit na papaano na nakaranas ako ng ganitong klaseng katahimikan. Tapos may tao pa ako nakilala na in love pa ako sa kanya. Hinawakan naman ni Kent ang kamay niya at hinaggan ang likod ng palad niya. Gusto ko lang magpasalamat kasi nakilala kita. Hindi ko man alam kung anong kahinat na nito. Sa ngayon, gusto ko na munang i-enjoy natin tong moment na to, na tayong dalawa lang na magkasama. Mahal kita, Cindy. At kung kinakailangan kitang ipaglaban, gagawin ko yun. Matapos nga niyang sabihin iyon, ay hinagkan naman niya ang noo ng dalaga. Labis ang tuwa sa puso ni Cindy ng mga oras na yon dahil ramdam niya ang pagmamahal ng lalaki para sa kanya at hindi maikakaila na labis na rin niyang mahal ang lalaki. Mabilis naman niyang hinagkan ang pisngi ni Kent at napalitan ng matamis na ngiti sa bawat isa. Nanatili nga sila sa lugar na yon hanggang sa sumapit ang gabi. Ngunit tila ba ayaw pa nilang mahiwalay sa isa't isa. Kung kaya't nagtungo sila sa kubo at doon ay muling may nangyari sa kanilang dalawa. Kinabukasan, bumalik sa normal ang lahat at halos mapunit na nga ang bibig na Cindy dahil sa malawak ng ngiti na hindi mawala-wala sa kanyang mga labi.
Nang bumalik siya sa bahay ng kanyang kaibigan, ay naabutan niya itong nagtitiklop ng mga damit. Mukhang masaya ka. Hindi ka rin umuwi kagabi. Pero hindi ko natatanungin kung saan ka nang galing. Wika ni Emma nang kaagad niyang napansin ang kaibigan. Unti-unti namang naglaho ang ngiti ni Cindy, lalo na nang mapansin niya ang malungkot na ngiti ng kanyang kaibigan. Muli na naman niyang naalala ang sitwasyon ni Emma nang dahil sa kanyang mga magulang. Dahilan para magulo ang kanyang isipan dahil sa problemang kanyang kinakaharap ngayon. Emma, gusto ko lang sanang humingi ng sorry. Sorry kung ikaw yung naiipit sa sitwasyon. Pero aaminin ko sa'yo na maski ako, hindi ko rin alam kung ano ang gagawin ko. Alam kong ayaw mo magkagulo pa kami ni Mommy. Pero alam ko rin naiintindihan mo na masaya ako sa pinsan mo. At alam mong mahal na mahal namin ang isa't isa. Pero huwag kang mag-alala kasi gagawa rin ako ng paraan para maging okay ang lahat. Saad ni Cindy sa kahinawakan ng kamay ni Emma. Bumuntong hininga naman si Emma at tipid na ngumiti. Ako nga ang dapat na mag-sorry sa'yo kasi kung tutuusin, ikaw ang naiipit. Malaki ang utang na loob ko sa'yo at sa pamilya mo. Dahil hindi naman ako makakapag-aral kung wala ang suporta ng mga magulang mo. At the same time, masaya rin ako na nakikita kang masaya kay Kent. Dahil alam ko na tunay ang pagmamahal niyo sa isa't isa. Kaya nga nahihiya ako sa'yo kasi nang dahil sa akin, namumroblema ka patuloy. Huwag mo nagsisihin ang sarili mo. Isa pa, hindi naman natin in-expect lahat ng ito. Ako nang bahala kina Mommy. Kakausapin ko sila. Lumipas pa ang 3 araw ay mas lalo ngang nagiging masaya ang puso ni Cindy sa piling ng taong mahal niya at sa lugar na payapa. Hanggang sa biglang tumawag ang kanyang ina. Cindy, ito na ang huling beses na sasabihin ko sa'yo ito. Bumalik ka na ng Maynila at iwanan mo na ang probinsyanong yan. At hindi mo ako pwedeng suwayin dahil kapag hindi mo ako sinunod, mawawala ng scholarship ang kaibigan mong si Emma. At dadalhin na kita sa States, sa ayaw at sa gusto mo. Mariin at puno ng otoridad na sabi ng ina ni Cindy habang magkausap sila sa cellphone. Mom, bakit ka ba ganyan? Bakit ka ba nagiging kontrabida sa buhay ko? Ayaw mo ba ako na maging masaya? Sagot niya na pilit pinipigilan na maging emosyonal. Hindi ka magiging masaya kung ang probinsyanong yun ang pipiliin mo. At mahirap na buhay sa probinsya. May maganda kaming plano para sa'yo. Alalahanin mo sana na nag-iisang anak ka lang namin at wala kang magagawa kung di ang sumunod dahil malaki ang utang na loob mo sa amin bilang kami ang mga magulang mo. Nakausap ko na rin ang kaibigan mo. Alam mo ba kung paano siya nagmakaawa sa akin na wag kong alisin ang scholarship niya? Dahil kailangan niya yun at siya lang ang inaasahan ng pamilya niya. Hindi mo naman siguro gugustuhin na masira ang kinabukasan ng matalik mong kaibigan dahil lang sa pagiging selfish mo at sa probinsyano niyang pinsan, hindi ba? Nang mga sandaling iyon, naikuyom ni Cindy ang sanyang kamay at hindi na niya magawang makaimik hanggang sa pinatayan na siya ng cellphone ng kanyang mommy. Humarap naman siya sa kanyang kaibigang si Emma. I'm sorry, Cindy. Sorry talaga kung naiipit ka sa ganitong sitwasyon. Pero hindi ko talaga kayang mawala yung scholarship ng pamilya mo Niyakap naman ni Cindy ang kaibigan. Naiintindihan ko, Emma. Hindi mo kailangan humingi ng sorry. Ani Cindy at bigla ngang pumatak ang luha sa pisngi niya na siyang mabilis din niyang pinahiran. Nang sumapit ang gabi ay nagtungo si Cindy sa kubo at doon siya namalagi. Nang maya-maya pa ay biglang dumating si Kent na siyang hindi niya inaasahan. Nandito ka rin pala. Bulalas ng binata nang makita siyang naroon. Oo. Mukhang malalim ang iniisip mo. Dahil ba yan sa mami mo at sa scholarship ni Emma? Umawang ang bibig ni Cindy nang mapatingin siya sa lalaki. Bumalatay sa mukha niya ang munting pagkagulat kung bakit alam iyon ng binata.
Paano mo nalaman? Nasabi na sa akin ni Emma ang lahat. Huwag ka mag-alala kasi ako mismo ang pumilit sa kanya na sabihin sa akin kung anong nangyayari. Nung malaman ko yun, naawa ko sa'yo at sa pinsan ko. Pakiramdam ko kasalanan ko ang lahat. No, huwag mong sisihin ang sarili mo. Hindi naman natin sinadya na mahulog ang loob natin sa isa't isa. Tipid na ngumiti si Kent at humakbang palapit palalo sa dalaga. Sa kahinawi ang ilang hibla ng buhok nito na siyang tumatakip sa gilid ng mukha ni Cindy. Mahal kita, Cindy, at tunay ang intensyon ko sa'yo. Sa mga araw na magkasama tayo rito sa probinsya, sobrang saya ng puso ko at hindi ko maitatanggi yun. Pero si Emma, matagal na niyang pangarap na makapag-aral sa Maynila at sa eksklusibong university. Siya lang ang inaasahan ng pamilya niya at mataas ang pangarap ni Emma. Kaya't naiintindihan ko kung bakit siya nakiusap sa mami mo na huwag siyang alisin sa scholarship niya. At nasasaktan din ako na makita kayong pareho kayong naiipit sa sitwasyon dahil lang sa akin. Gusto mo bang sundin ang mami ko? Yun ba ang gusto mong iparating, Kent? Cindy, makinig ka. Kung isipin, tama naman ng mami mo. Maganda ang buhay mo sa Maynila at may magandang kinabukasan na naghihintay sa'yo. Kapakanan mo lang naman iniisip ng mga magulang mo. At ako, hindi naman tayo sigurado kung anong kahihinatnan kung sakaling piliin natin ang bawat isa. Kung sakaling piliin natin ang buhay dito sa probinsya. At ikaw, marami ka pang lalaki na makikilala sa Maynila na deserve mo at ka-level mo. Bakit ganyan ka magsalita? Bakit parang gusto mong tapusin na natin lahat ng ito? Akala ko ba mahal mo ako? Isa pa, pwede ba huwag mong intindihin yung sinasabi ni Mommy na probinsyano ka lang? Kasi ako, proud na proud ako sa'yo. Hindi mo papantayan ng ibang lalaki sa Maynila ang isang katulad mo at kung sino ka bilang tao, Kent. Mahal na mahal kita. At hindi ko kakayanin ako sakaling tapusin natin kung ano mang sinimulan nating dalawa. Pagkatapos niyang sabihin iyon ay hindi na nga napigilan pang tumulo ang mga luha niya. Isipin pa lang kasi ni Cindy kalimutan ang lalaki ay sumisikip na ang dibdib niya sa sakit. Kayanin mo, Cindy. At alam ko na kakayanin mo. Isipin mo na lang na kung talagang tayo talaga. Gagawang tadhana ng paraan para muling pagtagpuin ang landas nating dalawa. Hayag naman ni Kent nang ipagdikit niya ang kanilang mga noo. Kasabay niyon ay pinahiran niya ang mga luha sa pisngi ng dalaga gamit ang kanyang mga palad. Mas lalo ngang naluha si Cindy nang sakupin ni Kent ang mga labi niya na siyang mabilis niyang tinugunan. Bawat halik ay puno ng pagmamahal at lungkot. Hanggang sa pareho na nga silang mawalan ng saplot kung saan unti-unting inihiga ni Kent ang dalaga sa maliit na kama at ipinagpatuloy niya ang paghalik niya sa dalaga. Matapos ang gabing iyon ay unang nagising si Cindy. Namutawi ang ngiti sa kanyang labi nang makita niya sa kanyang tabi ang lalaking mahimbing ang pagkakatulog. Muli rin niyang sinariwa sa kanyang isipan ang nangyari sa kanila kagabi. Isa ka sa pinakamagandang nangyari sa akin dito, sa pagstay ko sa probinsya. At hinding-hindi ko pagsisisihan kailanman na nakilala kita at minahal. Hinding-hindi kita makakalimutan, Kent. Emosyonal niyang wika. Pagkatapos, hinagkan niya ang mga labi ng lalaki. Bago pa man siya maluha, ay bumangon na siya at umalis ng kubo. Saka naman ang pagdilat ng mga mata ni Kent na siyang gising na rin ng mga oras na yon. Hinding-hindi rin kita makakalimutan, Cindy. Mahal na mahal kita ng sobra. Mahinang sambit ni Kent at napahugot ng isang malalim na buntong hininga. Samantala, kasalukuyan ng hawak ni Cindy at Emma ang kanilang mga maleta at handa na nga nilang lisanin ang lugar para bumalik na ng tuluyan sa Maynila. Mamimiss ko tong lugar nyo. Sa maikling panahon na pagstay ko rito, sobrang dami nang nangyari.
Nakangiting sabi ni Cindy sa kanyang kaibigan. At mamimiss ko rin ang lugar na to. Tugon din naman ni Emma na tila ba iba ang nais ipakahulugan. Napatingin naman si Cindy sa bahay ng binata at umaasang makikita niya ito sa huling pagkakataon. Subalit, sa ilang minutong lumipas ay hindi man lamang ito lumabas. Kailangan na nating umalis, Cindy. Aya ni Emma na siyang tinanguan na lamang ni Cindy. Sa huling pagkakataon ay sinulyapan ni Cindy ang bahay ng binata, ngunit hindi niya talaga ito nakita. Dahil ng mga sandaling iyon ay nasa loob lamang ang binata. At malalim ang iniisip, animoy hindi handang makita ang paalis na babae na kanyang iniibig. Tuluyan na ngang nakaalis sina Cindy at Emma at ligtas naman silang nakabalik ng Maynila. Mabuti naman at bumalik ka na. I knew it. Hindi mo talaga matitiis na hindi sumunod sa amin. Huwag ka mag-alala, anak. Hindi mo pagsisisihan itong naging desisyon mo. May ngiti sa labing salubong ng mami ni Cindy sa kanyang pagdating. Gusto ko lang ipaalala na si Emma ang dahilan kung bakit nandito ako ngayon sa harapan mo. At para sabihin ko sa iyo ang totoo, si Kent ang kumumbinsi sa akin na sundin ang gusto mo. Walang emosyon na sabi ni Cindy, dahilan kaya automatic na naglaho ang ngiti ng kanyang ina. Oh, so ganon. So dapat na pala ako magpasalamat sa probinsyanong iyon? See? Mabilis ka nga niyang sinukuan na hindi kanya pinaglaban. Alam mo ba ang ibig sabihin niyon, Cindy? Talagang hindi kanya mahal. Malamang na humaling lang siya sa iyo dahil maganda ka at yun lang yun. Dahil kung talagang mahal ka niya, ipaglalaban ka niya. Nakangising entrada pa ng ina niya. Napalunok naman ang dalaga at nakaramdam siya ng galit sa mga sinabi ng kanyang ina. Hindi ganyan si Kent. Mahal niya ako. Sa bagay, ano bang alam mo? Hindi naman ikaw ang naroon at hindi naman ikaw ang kasama niya. Pero hindi lang ako makapaniwala na nasasabi mo sa akin yan. Na para bang sinasabi mo na walang lalaki na tunay na magmamahal sa akin. Dahil yun ang realidad, Cindy. Gugustuhin ka lang ng mga lalaki dahil sa ganda mo, ganda ng katawan mo, at sa kung anong estado mo sa buhay. Pero talagang hindi ka nila mamahalin ng totoo. Pwede ba, Mami? Huwag mong igaya ang lahat ng lalaki kay Kent. Alam kong ganyan ka dahil kailanman hindi ka minahal ni Daddy ng totoo, hindi ba? Arranged marriage lang naman kayo. So basically, pumayag lang si Daddy na pakasalan ka dahil maganda ka, sexy, at mayaman din katulad niya. Pero talagang hindi ka niya minahal, hindi ba? Tama! Kaya nga hindi ko maramdaman ng buo at masaya ang pamilya natin eh. Kasi alam ko na walang pagmamahal sa inyo ni Daddy. Pero huwag mo akong itulad sa'yo dahil sa akin may nagmamahal ng totoo. Hindi na nga niya napigilan pa ang sarili niya na masabi ang mga salitang iyon sa kanyang ina. Batid ni Cindy na isa iyong malaking insulto sa kanyang mommy dahil nakikita niya iyon sa mga mata nito na biglang nanggalaiti at mukhang bigla na lamang sumeryoso. Ngunit pagod ang katawan ni Cindy lalo na at kagagaling lamang niya sa biyahe. Kaya naman nagtungo na siya sa kanyang silid at nagpahinga. Sa paglipas ng mga araw, ipinagpatuloy lamang ni Cindy ang buhay niya bilang isang college student. Subalit may mga pagkakataon pa rin na sumasagi sa kanyang isipan si Kent at hindi maitatanggi na miss niya na ito. Hanggang sa isang araw, Ma'am Cindy, buksan niyo na po itong pinto, please! Buong araw na po kayong hindi lumalabas at hindi pa po kayo kumakain. Nag-aalala na po sa inyo ang mami at daddy nyo. Sigaw nga ng katulong na siyang patuloy na kumakatok sa pinto ng silid ni Cindy. Unti-unti namang idinilat ni Cindy ang kanyang mga mata. At kahit na masakit ang katawan at ang ulo niya, ay pinilit pa rin niyang bumangon para buksan ang pinto. At bahagyang ang namilog ang mga mata niya nang bumungad sa kanya ang kanyang ina. Ano bang nangyayari sa'yo?
Buong araw ka na lang na hindi lumalabas ng kwarto at kumakain. Pagod lang ako at masakit ang ulo ko. Hindi niyo kailangan mag-alala. Matamlay niyang tugon. Nang bigla siyang maduwal, kaya't dali-daling tumakbo patungo sa banyo. Automatic namang kumunot ang noo ng mami niya na siyang biglang pumasok sa silid para sundan ang anak niya. Cindy, dinatnan ka na ba? Hindi pa. Napatingin naman ang mami ni Cindy sa cellphone nito para tignan ang calendar. Sabihin mo nga sa akin, ibinigay mo ba ang sarili mo sa lalaking yon? Natigilan naman si Cindy sa naging tanong ng ina niya. Kaya naman hindi niya magawang makaimik. Sagutin mo ako! May nangyari ba sa inyo ng probinsyanong yon? Sigaw na nga ng mami niya sa galit na paraan. Ano po ba ang pakialam niyo kung naibigay ko ng sarili ko sa kanya? Nandito naman na ako Magkalayo na rin kami. At wala na rin kaming komunikasyon. Matigas niyang sambit. Ipinikit naman ng ginang ang mga mata at humugot ng isang malalim na buntong hininga bago muling bumaling sa kanyang anak. I can't believe this! Hindi ka lang nagmahal ng isang probinsyano! Binigay mo pang sarili mo sa kanya! Hindi ka ba nag-iisip, Cindy? Hibang na talaga yung utak mo para magpabuntis sa lalaking yon, ha? Nang marinig iyon ng dalaga, ay namilog ang kanyang mga mata sa pagkagulantang. Waring doon pa lamang niya napagtanto kung bakit iyon natanong ng kanyang ina, kung saan siya ay maaring buntis. Buntis ako? May nabuo kami ni Kent? Abort that baby, habang maaga pa. Hindi pwedeng masira ang kinabukasan mo nang dahil lang sa batang nasa sinapupunan mo. Kaya agad mo nang ipalaglag yan. Ano? Mom! Tao ka pa ba? Bakit mo sinasabi ang bagay na yan? Hindi ko gagawin ang gusto mo. Maaring sinunod kita noon, pero hindi kita susundin sa ngayon. Hindi ko magagawang ipalaglag ang batang to. Kailangan mong gawin yan dahil siya ang sisira sa kinabukasan mo. Wala akong pakialam. Hindi ko hayaan na ilayo niyo sa akin o kunin mo sa akin ang kaligayahan ko. Hindi mo pwedeng galawin ang baby ko. Ipagbubuntis ko siya sa ayaw at sa gusto mo. Sigaw ni Cindy. Pagkatapos ay tumakbo siya palabas. Dali-dali siyang sumakay sa kotse at pinaandar iyon. Hanggang sa mapahinto siya sa tapat ng apartment kung saan nananatili ang kanyang matalik na kaibigan na si Emma. Napayuko naman si Cindy sa kanyang tiyan at marahan iyong hinaplos. Siguro nga magkalayo kami ni Kent ngayon, pero nasa loob ng sinapupunan ko ang batang nakakonekta sa aming dalawa. Baby, kumapit ka lang Mahal na mahal ka ni Mommy, kaya hindi ka pwedeng mawala. Hindi ko hahayaan na pati ikaw kukunin sa akin ni Mommy. Matapos niyang kausapin ang kanyang tiyan, ay pumasok na siya sa loob ng bahay dahil may spare case siya na hawak para agad siyang makapasok sa apartment. Nadatnan naman niyang kaibigan na nasa sala habang nanonood sa TV at kumakain ng chips. Naupo naman siya sa tabi nito at dinampot din ang chichirya. Ngunit bago pa man niya iyon maisubo, ay natigilan si Cindy at binitawan iyon. Himala Di ba mahilig ka sa chichirya? Nagda-diet ka ba? Emma, hindi na ako pwedeng kumain ngayon ng mga unhealthy food. Simula ngayon, kailangan kong alagaan at siguraduhing malusog ang katawan ko. Bakit? Nakapagtataka naman yan. Kasi sa pagkakaalam ko, wala sa vocabulary mo ang salitang diet o healthy. Dahil kahit na anong gusto mong kainin, kinakain mo. Emma, iba na ngayon. Hindi lang ang sarili ko ang aalagaan ko. Kaya kailangan ko mag-ingat sa mga kakainin ko, Emma. Buntis ako at si Kent ang ama. Nakangiti at masaya niyang pag-amin. Nanlaki naman ang mga mata ni Emma at napanganga dulot ng pagkagulat sa kanyang narinig. Tama ba ang narinig ko? Buntis ka? Nabuntis ka ng pinsan ko? Natutuwa namang tumango-tango si Cindy. Teka, alam na ba ito ni Kent? Actually,
Ayan nga ang isa sa dahilan kung bakit ako nagpunta rito. Wala kasi akong contact sa kanya eh. At alam ko na ikaw lang yung makakatulong sa akin para makausap siya. Please, Emma. Gusto ko siyang makausap. Bilang ama ng dinadala ko, karapatan niya ring malaman na nakabuo kami at magkakaanak na kaming dalawa. Sige. Sandali, tatawag lang ako sa probinsya. Tumayo si Emma at nag-dial ng number. Hanggang sa ibigay na nito ang kanyang cellphone sa kaibigan na siyang kinuha naman agad ni Cindy at siya naman ang tumayo para nga kausapin ang lalaki. Hello, Kent. Kinakabahan ang boses ni Cindy. Sa loob ng ilang minuto ay walang narinig na sagot si Cindy sa kabilang linya. Hanggang sa bigla na lamang siyang pinatayan nito. Sinubukan pa nilang tawagan ulit ang lalaki ng ilan pang beses. Ngunit hindi na nga nila ito makontak. Emma, bakit ganun? Ayaw na ba ako makausap ng pinsan mo? Nakalimutan na ba niya ako? Huwag ka mag-isip ng ganyan. Malay mo naman, nawala ng signal o nalobat. Subukan na lang ulit natin siyang tawagan mamaya. Sabi nito para maibsan ang pag-aalala ni Cindy. Biglang naluha si Cindy na siyang hindi na niya napigilan pa. Paano kung wala na pala siyang pakialam sa akin? Paano kung nakalimutan niya na ako kaagad? Paano kung ako lang pala ang nakakamiss sa kanya? Paano kung hindi na niya ako mahal, Emma? Sunod-sunod niyang tanong at tuluyan na nga siyang humagulgol sa balikat ng kaibigan niya. Sobrang sikip ng dibdib ni Cindy habang wala siyang tigil sa paghagulgol. Hindi siya makapaniwala sa nangyari at kung ano-anong negatibong bagay na ang naglalaro nga sa kanyang isipan. Buong akala kasi niya ay matutuwa ang lalaki na muli silang magkakausap, lalo na at ibabalitan niya ang kanyang pagbubuntis. Dinamayan siya ni Emma na kaibigan niya. At ilang beses pa nga nilang sinubukang tawagan si Kent, subalit hindi nila talaga ito makontak na. Kaya naman, nawalan na rin ng pag-asa si Cindy at sumagi nga sa isipan niya ang sinabi ng kanyang ina na hindi naman talaga siya mahal ng lalaki. Bagay na mahirap tanggapin at hindi niya lubos maisip, lalo pa at hanggang ngayon ay mahal na mahal pa rin niya si Kent. Kaya ganoon na lamang ang panlulumo niya at sakit na nadarama. At ito ay walang kapantay. Kaharap ang salamin at kasalukuyang tulala si Cindy. May pasok siya kaya naman inayos na niya ang sarili niya. Hanggang sa mapabuntong hininga siya at napayuko para tignan ang tiyan niya. Baby, sorry kung malungkot ang mami mo ha. Nasaktan lang talaga ako dahil sa daddy mo eh. Kahit na nasaktan ako, mahal ko pa rin siya. At umaasa pa rin ako na kapag nalaman niya na meron na kaming ikaw, baka magbagong isip niya at baka gustuhin niya na ako na makasama. Sana lang talaga baby, habang hindi ka pa lumalaki riyan. Papasok na muna ako sa school ha. Huwag ka mag-alala kasi lagi ako mag-iingat at aalagaan kita. Mabuti na lang dahil kahit papano, nariyan si Tita Emma mo kasi nasasamahan niya ako sa check-up. Matapos niyang kausapin ng batang nasa kanyang sinapupunan, ay bumalik na ang kanyang sigla, saka siya tuluyang umalis. Matapos ang buong klase ni Cindy, ay nagtungo muna siya sa restroom nang makaramdam siya ng pagkahilo. Hanggang sa siya ay lumabas at habang naglalakad ay aksidente siyang nakabangga ng isang tao. Sorry, kagad niyang paghingi ng tawad sa taong nabangga niya. Ngunit automatic na tumigil ang mundo niya nang makita niya ang taong nasa kanyang harapan ngayon. Kent? Hindi niya makapaniwalang naisambit. Ngumiti naman ang lalaki bago nagsalita. It's been a while, Cindy. Kumusta ka na? Halos maiyak naman si Cindy nang marinig niya ang boses nito. Walang pag-aalinlangan na niyakap nga niya ang lalaki nang mahigpit para iparamdam kung gaano siya kasabik dito. I miss you so much. Sambit ni Kent nang yakapin niya rin ng mahigpit ang dalaga.
Hindi ba to isang panaginip? Talaga bang nandito ka, Kent? Tumangu-tango naman ang lalaki. Oo, Cindy. Hindi ito isang panaginip. Noong umalis ka sa probinsya para bumalik ng Maynila, nag-isip-isip ako. Sadyang mahal na mahal talaga kita. Kaya naisip kong lumuwas ng Maynila para makita ka at makasama. Hanggang sa sinabi sa akin ng pinsan ko na buntis ka. At yun ang mas lalo nagtulak sa akin para puntahan ka. I'm sorry kung ngayon lang ako nagpakita. Dahil sa mga sinabi ng lalaki, ay nagsibagsakan nga ang mga luha ni Cindy sapagkat hindi niya na kayang kontrolin pa ang kanyang emosyon. Buong akala ko, wala ka nang pakialam sa akin. Kasi nung tinawagan kita, hindi mo ako kinausap. Hanggang sa hindi mo na sinasagot ang bawat tawag ko sa'yo. Kaya't naisip kong baka hindi mo na ako mahal. Sorry, kapag kasi naririnig ko ang boses mo. Gusto na kagad kitang puntahan. Pero alam ko na hindi dapat ako magpadalos-dalos ng desisyon. Pero gusto ko lang ding malaman mo na hindi nagbago ang nararamdaman ko para sa'yo, Cindy. Sa katunayan yan, mas lalo pa nga lumalalim eh. Mahal na mahal din kita, Kent. Ngayong nandito ka na, ayoko nang mapalayo pa sa'yo. Lalo na at magkakaanak na tayo. Sabi ni Cindy, kaya naman dumapo ang tingin ni Kent sa tiyan nito at napangiti. Noong oras na malaman kong buntis ka, magkahalong kaba at excitement ang naramdaman ko. Alam kong nag-aaral ka pa at magandang mga pangarap sa'yo ng mga magulang mo. Kaya alam kong labis ang galit nila sa akin dahil nabuntis kita. Pero ngayon, hindi na ako magiging duwag. Handa ko nang harapin ang galit nila sa akin, Cindy. Ipaglalaban kita. Ipaglalaban ko kayo ng anak natin. Pangako, Cindy. Hindi ko hahayaan na magkalayo pa tayong dalawa. Sabik namang sinakop ni Cindy ang labi ng lalaki at wala itong pakialam sa mga taong maaaring makakita sa kanila dahil sobrang saya ng puso niya ngayon. Hindi ko alam kung saan ka kumuha ng lakas ng loob na magpunta rito. Siguro nga, nakasuot ka ng isang mamahalin at magandang suit. Pero hindi yan maitatago na isa ka pa ring probinsyano. At kahit ano pang gawin mo, hindi ko matatanggap ang relasyon ninyo ng anak ko. Seryosong usal ng mami ni Cindy kay Kent habang magkakaharap sila ngayon sa sala. Mahigpit namang hinawakan ni Kent ang kamay ni Cindy at hindi nagpatinag sa mga sinabi sa kanya ng ginang. Mom, please. Taong pumunta rito si Kent. Kaya naman sana, taon niyo rin siyang kausapin at pakitunguhan. Pakiusap ni Cindy sa kanyang ina bilang pagtatanggol sa lalaki. Cindy, una pa lang, sinabi ko na sa'yo kung anong tingin ko sa lalaking yan at hindi na magbabagong isip ko. Bigla namang may nilapag sa mini glass table si Kent na folder at envelope na siyang pinagdakhan ng mga magulang ni Cindy. And what's that? Pwede niyo pong tignan. Isa po yan sa dahilan kung bakit ako humarap sa inyo ngayon. Dahil na rin sa kuryosidad ay kinuha na nga ng mami ni Cindy ang folder at ang envelope saka tinignan ang laman ng mga iyon. Anong ibig sabihin ng mga ito? Usisa ng ginang habang hindi inaalis ang atensyon sa bawat pahina ng mga hawak niyang dokumento. Lahat po yan. Pag-aari ng pamilya ko. Nariyan po ang lahat ng negosyo namin. Mga hektaryang lupa na pag-aari namin. At ilan pang mga ari-arian ng pamilya namin. Sapat na po bang dahilan yan para hayaan niyo pong mahalin ko ang inyong anak? Sa mga sinabing iyon ni Kent, ay gulat namang napatingin sa kanya ang dalaga. Waring walang ideya sa mga nangyayari. Paano nangyari ito? Kung ganon, hindi ka lang basta isang probinsyano? Anak ka ng isang kilalang negosyante rito sa bansa? Hindi makapaniwalang reaksyon ng mami ni Cindy. Yun naman pala. Well then, hindi na kami mag-aalala sa anak namin ngayon. Dahil kaya mo naman pala siyang bigyan ng isang marangyang buhay.
Sa wakas ay biglang sabat ng daddy ni Cindy na ngayon lamang nagsalita habang abala pa rin sa cellphone nito. Lahat naman sila ay dumako ang tingin sa ina ni Cindy. Well, nagugulat pa rin ako. Pero sana maintindihan mo na gusto lang naman talaga naming masiguro na ang lalaking pipiliin ng anak namin ay yung kaya siyang tratuhin bilang isang prinsesa, na kayang ibigay ang lahat ng gusto niya. At higit sa lahat ay kaya siyang bigyan ng magandang buhay. Dahil hindi naman namin siya pinalaki para lang maghirap sa buhay. Kalmadong paliwanag na nito, kung saan ang tono ng boses niya ay hindi na katulad kanina, kung saan ay para bang hindi na ito tumututol sa dalawa. Huwag po kayong mag-alala dahil mamahalin at aalagaan ko po si Cindy. Hindi ko po siya papahirapan tulad ng inaakala po ninyo. Puno ng kumpiyansang saad ni Kent nang may ngiti sa labi. Aba, dapat lang! Ngayon nga, ay mas naging magaan na ang pakiramdam ni Kent dahil sa wakas, malaya na silang makakapagsama at magmamahalan ni Cindy. Subalit nabalot naman ng pag-aalala at pagtataka ang mukha ng lalaki nang mapansin niyang malungkot si Cindy. Habang sila nga ay nasa kwarto nito, dahil matapos nilang makipag-usap sa mga magulang ni Cindy, ay naisipan nilang magtungo sa kwarto ng dalaga upang makapag-usap at magkaroon ng pribadong oras. Anong problema, Cindy? Hindi ka ba masaya na okay na tayo sa mga magulang mo? Mahinahong tanong niya kay Cindy nang tabihan niya itong umupo sa kama. Paano ako magiging masaya kung kaya lang nilang tanggapin ang relasyon natin dahil nalaman nilang anak ka pala ng negosyante? Cindy, huwag mo nang isipin yan. Hindi na mahalaga yon. Ang importante ngayon, wala nang makakapaghiwalay sa atin. Saka, yun naman talaga ang purpose ko kaya lumawas ako ng Maynila eh. Kasi gusto kong patunayan sa kanila na kaya kitang alagaan at handa kitang ipaglaban. Kaya huwag ka nang malungkot, okay? Mm, siya nga pala, maski ako nagulat at hindi makapaniwala sa mga nalaman ko kanina. Paano nangyari yun? Bakit hindi mo nabanggit sa akin ang tungkol doon? Totoo ba ang lahat ng iyon? Oo, Cindy. Totoo ang lahat ng iyon. Pero lahat ng iyon ay sa mga magulang ko. Pero mas pinili ko ang payapang buhay sa probinsya. Kasama sina lolo at lola. At yun na nga, dumating ka sa buhay ko. Kaya humantong ako sa pagde-decide na tanggapin ang alok at gusto ng mga magulang ko na mamuhay rito sa Maynila. Naisip ko na kung sasabihin ko sa mga magulang ko ang sitwasyon ko, maiintindihan nila at matutulungan nila ako. Ang totoo niyan, natuwa pa nga sila eh. Dahil pag-ibig lang raw pala ang makapagpababago ng desisyon ko para makasama nila ako dito sa Maynila. Mahinang natawa si Kent matapos niyang magkwento. Napangiti naman si Cindy. Hindi ko talaga pinagsisisihan na mahalin ka. Ngayon, napatunayan ko na mali si Mommy dahil talagang mahal mo ako at ipinaglaban mo ako, Kent. Wala na akong ibang hangad pa kundi ang makasama ka, pati ang anak natin. Emosyonal namang usal ni Cindy. Hinaplos naman ni Kent ang pisngi ni Cindy at bahagyang pinaglapit ang kanilang mga mukha. Ayan din naman ang nais ko. Pangako, Cindy, paliligayahin kita. Ani Kent, saka unti-unti na ngang naglapat ang kanilang mga labi at batid ang labis na pagkasabik nila sa bawat isa hanggang sa muli ngang may nangyari sa kanilang dalawa. Sa paglipas ng ilang buwan, pansamantala na nga munang itinigil ni Cindy ang kanyang pag-aaral dahil nalalapit na ang kanyang kabuwanan at malapit na nga niyang isilang ang sanggol na bunga ng pagmamahalan nilang dalawa ni Kent. Pagkatapos mong manganak at kapag nakapag-recover ka na, kailangan maikasal na kayong dalawa nang sa gayon ay maging ganap na kayong pamilya. Biglang komento nga ng mami ni Cindy sa kanila habang kasalukuyan silang nasa hapagkainan at kumakain ng hapunan. Siguro naman, Mom, gusto mong maikasal kami para sa kapakanan ko at ng anak namin at hindi dahil sa yaman ng pamilya nila.
Am I right? Tila ba sarkastikong untag niya sa mommy niya. Anak, pinaliwanag ko naman na noon ang side ko, na ang hangad ko lang ay ang iyong ikabubuti. Pero kung iyan ang gusto mong isipin, ikaw na bahala. Basta ba ay hindi ka pababayaan itong si Kent? Hanggang sa sumapit na nga ang araw na isisilang ni Cindy ang kanilang anak. Successful naman ang panganganak ni Cindy kung saan malusog na batang lalaki ang kanyang naisilang at nais nga nila ni Kent na maging junior ito. Grabe, ganito pala ang pakiramdam na maging isang ina. Walang mapagsidla ng saya ang puso ko habang hawak ko at karga ko ngayon ang anak natin, Kent. Lumuluhang sambit ni Cindy dahil sa walang kapantay na saya ang kanyang nararamdaman habang siya ay nasa hospital bed pa rin, habang nasa kanyang mga braso ang kanilang munting anghel. Ganyan na ganyan din ang nararamdaman ko noong pinanganak kita sa mundo. Oh, nakakamiss ang alaalang iyon. Uwi ka naman ng mommy ni Cindy na siyang labis ding natutuwa sa apo nito. Napangiti naman si Cindy sa kanyang narinig at binalingan nga niya ng tingin si Kent na siyang napansin niyang palihim na umiiyak. Kent, ayos ka lang ba? Bakit umiiyak ka? May pag-aalala sa boses niya. Mabilis namang pinahiran ni Kent ang mga luha na siyang kumawala sa kanyang mga mata saka matamis na ngumiti. Tears of joy yon. Katulad mo. Masaya lang din ako na makita ang anak natin. Tugon ni Kent sa kahinagkan ang noo ni Cindy. Matapos ang tagpong iyon, sunod naman nilang pinaghandaan ay ang kasal ni na Kent at Cindy. Wow! Napakaganda mo, Cindy! Excited na ako sa kasal ninyong dalawa ng pinsan ko! Bulalas ni Emma nang makita niyang nakahanda na ang susuoting engrandeng wedding gown ni Cindy. Kinakabahan ako, Emma. Hindi ko alam kung bakit pero mas kinakabahan pa ako na ngayong ikakasal na ako kesa noong pinapanganak ko si Junior. Normal lang yan. Kasal yan eh. Iba talaga ang pakiramdam kapag ikakasal ka na sa taong mahal na mahal mo. Minsan lang tong mangyayari sa buhay mo kaya embrace mo ang lahat-lahat ng emosyon na mararamdaman mo, Cindy. Thank you kasi naging kaibigan kita. Malaki ang naging tulong mo sa akin dahil sa scholarship ng parents mo. At ngayon, sobrang saya ko dahil may kakasal na kayo ng pinsan ko. Huwag mo nga akong paiyakin, Emma. Natatawang saad ni Cindy sa kaibigan, kaya't pareho silang nagtawanan. Kidding aside, dapat nga sa'yo ako mag-thank you eh. Kasi kung hindi kita naging kaibigan, hindi mo ako aayain na magbakasyon sa probinsya nyo. Hindi ko makikilala si Kent. Wala sana kaming junior ngayon. At higit sa lahat, wala sanang kasalan na magaganap ngayon. Napatingin naman si Emma sa kisame upang pigilan ang mga luha niyang nagbabadya. Tama na nga ito. Basta masaya ako para sa inyo. Sana balang araw makatagpo din ako ng lalaking mamahalin ako. Para maranasan ko rin naman yung nararanasan mo ngayon. Ano ka ba, Emma? For sure, darating din yung taong yun sa tamang panahon. Hintahin mo lang. Makalipas lang ang higit isang oras, tuluyan na ngang ikinasal sina Cindy at Kent. Nagpalitan sila ng mga vows kung saan nangako sila sa isa't isa na magsasama sila at tanging ang kamatayan lamang ang siyang makapaghihiwalay sa kanilang dalawa. Honeymoon nga ng bagong kasal na sina Kent at Cindy at pagkatapos ngang maligo ni Kent ay nilapitan niya ang kanyang asawa kung saan inamoy nito at hinalik-halikan ang balikat at leeg ni Cindy. Mahal, sundan na kaya natin si Junior. Ah, agad-agad? Ilang buwan pa lang yung anak natin, gusto mo agad na sundan siya? Gusto ko kasi na bumuo sana tayo ng isang malaking pamilya para masaya. Balak mo bang bumuo ng isang basketball team? Pwede naman. Yun ay kung puro sila lalaki. Natawa na lamang ang mag-asawa sa kanilang pinag-uusapan.
Niyakap ni Kent ang bewang ni Cindy mula sa likuran at in-enjoy ang moment nilang iyon. Hmm, ano kaya ang mangyayari kung sakaling hindi tayo nagkakilala ano? Maya-maya ay pagbubukas si Cindy ng bagong topic. Eh di wala tayong junior ngayon. Saka malamang, nag-aaral ka pa rin ngayon. O hindi naman kaya, ibang lalaki na ang kasama mo ngayon. At ako naman, naroon pa rin sa probinsya habang nagsasaka at inaalagaan yung mga hayop doon. Siguro nga ganyan ang mangyayari. Marahan namang pinaikot ni Kent ang kanyang asawa paharap sa kanya at mas lalo itong hinapit sa bewang. Pero hindi ko ma-imagine ang buhay ko na walang ikaw at walang junior. Kayo na ang naging buhay ko ngayon. At kung papipiliin man ako kahit paulit-ulit, kayo at kayo pa rin ang pipiliin ko. Dahil wala akong pinagsisisihan sa mga nangyari at sa mga naging desisyon ko. Mas gugustuhin ko pa rin na maging asawa mo at maging ama ni Junior. Ganoon kita kamahal, Cindy, na hindi ko kayang maisip na may mundo ako. Pero wala naman kayo. Kumapit naman si Cindy sa batok ng kanyang asawa. Ako rin, kahit gaano pa kaganda ang buhay ko kapiling ang iba o ibang version ng sarili ko, ang buhay na ito ang siyang patuloy kong pipiliin dahil kasama kita, pati na rin ang anak natin. Dahil sa'yo ko naramdaman yung tunay na pagmamahal at masarap pala sa pakiramdam na nararanasan ko rin yun mula sa'yo. Ngayong mag-asawa na tayo, subukin man ang tadhana o mundo na kalabanin tayo, hinding-hindi ko nahahayaan pa na magkakalayo pa tayong dalawa dahil para sa akin, tayo na ang para sa isa't isa. Lumitaw ang ngiti sa labi ni Kent at marahang hinagkan ang mga labi ng asawa niya. Saka muling sinambit kung gaano nila kamahal ang bawat isa. Saan nga ba nasusukat